morning po. Bakit ako'y nawala? Tapos ng pantalangin ko, okay. Sa gabing ito, ay mapupunta tayo sa buhay ni Nehemiah. Itong Nehemiah is a man of prayer. Kaya ang title po ngayon ay ang paggamit ni Nehemiah sa panalangin. Okay, si Nehemiah po ay naipanganak sa Babylon. Pero ang kaninono niya ay galing siya ng Jerusalem. Pero ang alam kasi natin, di ba nakamper ng Babylon at Jerusalem. Kaya napunta sila sa Babylon for 70 years, which is now is the Persia. Sigaran, currently it's there. Right? Kaya sigaran na ngayon, panalangin natin yan dahil naman ano yan spiritual significance niyan. Kaya ganyan po. Kaya, siya, at saka si Nehemiah po na ipanganak sa Babylon, siya po ay dala ng tasa ni Haring Artaxerxes. Kumbaga, he was the cupbearer. Malakas siya kay Artaxerxes. But one thing, ang unang paggamit niya sa panalangin ay nung siya po ay nakarinig ng masamang balita. Tayo na ba ay nakarinig ng masamang balita? O para good news lang. Okay, si Nehemiah nakarinig siya ng masamang balita at ginamitan niya na ito. Nung siya'y nakarinig ng masamang balita, nagbalik sa kapatid Hanani from Jerusalem, binisita niya si Nehemiah sa Babylon. At nagtanong si Nehemiah kung kumusta ang yung mga nag-return na Hudyo sa Jerusalem. At ang sinabi naman itong si Hanani, sabi niya, naku, ito yun, sabi niya, hinahamak at nilalangit sila ng mga dayuhan ang nakatira malapit doon. Kasakpat ang pader ng Jerusalem at mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagawa mula ng sunugin niyon. So, yan po ang news kay Nehemiah kasi nalungkot din siya na ganon ang sitwasyon sa Jerusalem, na yung mga pintuan hindi na isarado, yung pader ng Jerusalem ay nawaksak. So alam niya na pag ang pader ay hindi maitayo, madali na lang pasukin yung mga ninuno niya o yung mga Hudyo sa Jerusalem. Kaya siya po ay nalungkot. Kaya praise God naman, dahil nung siya nalungkot, ang ginawa niya ay nanalangin. Nanalangin sa Diyos. Kaya matatagpuan niya sa chapter 1 of Nehemiah, chapter 4 to 11, pero hindi na natin basahin yan. Siya po ay nanalangin dahil gano'n nga ang sitwasyon. Kung kayo naman ang nakarinig ng bad news ngayon, it's good na matuto tayo sa buhay ni Nehemiah. Kung may maririnig kayong bad news sa buhay niyo about your family, about patungkol sa papel niyo, patungkol sa lahat, kayahin natin si Nehemiah. Alam mo na nalangin siya. At ang context ng prayer niya, una, nalungkot siya, nagdalamhati, at nag-ayuno. Sabi niya, Panginoon, yung context ng prayer niya ay panalangin na may pag-ayuno at pagtatapat. Panginoon, patawarin mo kami sa mga kasalanan, pati ako. Isama ko na rin ang sarili ko. Patawarin mo ako. Kaya ang panalangin ni Nehemiah with honesty, at nagkumpisal sa mga kasalanan ng mga ninuno, kasalanan ng mga tao, at pati na rin siya. Hindi na kami ngayon sarili niya. Patawarin mo rin ako, Panginoon. Alam namin na mapagmahal kang Diyos, maawain ka, it's slow to anger, pero alam namin na kami po ang nagkamali sa iyo. Kami po ang nagiging hindi tapat sa iyo, pero ikaw ay tapat. Patawarin mo kami dahil kami po ay sumamba sa mga
Diyos-Diyosan. Patawarin mo kami dahil kami po nagtiwala sa aming mga sarili. Hindi kami nagtiwala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang nakalimutan na nila na ang Diyos tumulong sa kanila para sila po ay kaalis sa Egypt. Napunta na sila sa promised land. Ang maganda na ang buhay, nakalimot sila. Kaya yun, ang first part ng panalangin ni Nehemiah, patawarin mo kami, Panginoon, kaya kami, kasi kami po'y nakalimot sa iyo. Kaya kami po'y sa Babylon. Kami pinapunta dahil wala ka namang balak na we are being captivated by the Babylonian. Na anuhin kami ng Babylonian. Pero kami kasi, sumusobra na ang aming disobedience sa iyo, Panginoon. Kaya you allowed the Babylonian na sakupin ang Jerusalem. Ayun. At saka, nanalangin din siya. Dahil may balak siyang pupuntahan yung Jerusalem. Tignan yung pader na nawasak na report ni Hanani. At isa pang maganda dyan sa pananalangin, ang pananalangin ay tayo po humingi ng direction sa buhay at tulong ng Diyos. Hindi porki cupbearer, hindi porki malakas si Nehemiah kay King Haring Artaxerxes, hindi porki siya yung nagbibigay, nagdadala ng tubig sa kanya, ay hindi siya nagdepende doon. Pero nagdepende sa Panginoon. Hindi niya ginamit yung posisyon niya para paglalapit kay Haring Artaxerxes ay bibigyan siya. Dahil sa balak niyang gustong puntahan ng Jerusalem para tignan yung wasak na pader, nalangin siya na sana pag siya lalapit kay Haring Artaxerxes, mabigyan siya ng pabor. Mga kapatid, lahat ng mga plano natin magandang ituon or idulog sa Panginoon at panalangin sa Panginoon na hihingi ng tulong ng Panginoon. Kasi si Artaxerxes, malakas na siya. He was in a high-ranking position. At malapit sa hari. Pero hindi na ginamit yun. Hindi siya nagdepende sa posisyon niya. Pero nagdepende sa Panginoon. Kaya ang pananalangin sa pananalangin mga kapatid, pinapakita lang natin sa Panginoon na tayo po dumidepende sa Kanya. Hindi tayo dumidepende sa sarili natin kalakasan. Hindi natin pwede sabihin na ako'y malakas kay Mayor, ako'y malakas kay ganito, ako'y malakas kay Sir, kaya pwede. Hindi po. Kaya tayo po kailangan manalangin at hihingin ng tulong sa Diyos. And yan po. At pangalawa po, kung paano niya ginamit ang panalangin ay nung nasa noong lumalapit na siya sa hari. Dahil siya po ang nagdadala ng tasa sa hari or cupbearer, napansin ni Haring Artaxerxes, sabi niya, Nehemiah, hindi ka naman dating ganyan bakit ang lungkot ng mukha mo? Bakit ang lungkot? Hindi ka dati ganyan. Wala ka namang sakit. Bakit lonely ka? We can find this in Nehemiah chapter 2 verse 4. Hindi ka naman dati ganyan bakit malungkot ka? Sino ba naman ang hindi malungkot? Sino ba naman ang hindi malungkot? Sabi niya, ang pader sa Jerusalem at wasak. Kaya ako'y nalulungkot. Kaya ito, nung nagtanong si Hari, nagtanong sa kanya, ano ang gusto mo? Habang siya po ay nakikipag-usap sa hari, yung isip niya, yan yung tinatawag na short prayer na habang nakikipag-usap si Haring Artaxerxes sa kanya at habang siya po ay nakikipag-usap sa kanya, siya po ay nananalangin na nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan, sabi niya. Kaya mga kapatid, during your hearing, during yung mga kung halimbawa papunta na kayo or nasa korte na kayo at may nagtatanong or what, pwede rin kayo manalangin sa isip nyo. Manalangin na kayo sa Diyos, oh God, bigyan mo ako ng tamang pagsagot or ano ba ang kailangan mo. Pwede ka, kasi kagaya nga ni Nehemiah, habang nakikipag
nakikipag-usap sa hari, nananalangin na siya, Panginoon, bigyan ako ng favor ito na ako magpaalam ng more than a month, bibigyan niya ako. Kasi malaking trabaho yung gagawin ko doon. Kaya siya po ay sa isip pa lang na nananalangin na siya. Kaya mga kapatid, ganyan din po. Pwede naman tayo makipag-usap sa Diyos kahit saan tayo. That's what, ganyan ang ginagawa ni Nehemiah. Habang nagtatanong si Haring Artaxerxes, bakit ang lungkot mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Wala ka namang sakit. Sabi na sa isip niya, pagkakataon ko ito, maraming salamat o Panginoon. Nagtanong na siya, Panginoon, nagtanong na siya. Ako sasagot, bigyan ako ng favor. Kaya kahit saan kayo mga kapatid, kung kayo na po ay maglapit, mapapuntan sa korte or to defend your case, kailangan po, gayahin mo na si Nehemiah, manalangin ka. Habang andun ka, mananalangin ka na lang, oh God, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ayan, gumamit siya ng during the conversation, habang siya nakikipag-usap sa hari, siya po ay nanalangin. At totoo nga, nung siya'y nagpaalam na sa hari, nabigyan ko siya ng holiday, ng day off, para po puntahan niya ng Jerusalem. At mga kapatid, alam mo, hindi off ang binigyan. Humingi pa ng bonus, naman si Nehemiah, sabi niya, at saka, magbibigay ka man sa akin ng karapatan na pag ako'y dalakan, hihingi ako ng mga timber sa ganyan, yung may-ari ng timber. O binigyan ng hari, kaya si Nehemiah, nabigyan siya ng off, nabigyan pa siya ng mga timber o yung mga gamitin niya sa pagpapatayo sa pader. O imagine that. Manalangin ka mga po, pag tayo po yung manalangin sa Diyos, ang tenga ng Diyos ay hindi naman, hindi barado. Okay? At ang kamay niya ay hindi maiksi para hindi tayo maabot. Kaya, you see that? Una, sa plan 5 na nanalangin. At sa pakikipag-usap niya sa arit, nanalangin naman. Alright, okay. So, pumunta na siya sa Jerusalem. At nung nakarating na siya sa Jerusalem, nag-ispay yan, binisita niya. During at nung in-ispay niya or gumawa siya ng, what do you call that? Inikot niya yung Jerusalem kung paano nagagawin, kung paano siya magsimula or what, para to get the plan. Tapos after that, kinausap na niya yung mga leaders doon at salamat naman sa Diyos at sila po ay nagkakaisa at nag-umpisa nilang disparted to na patayin yung palit. Ito na naman. Pangatlo, kung gaano ginamit ni Nehemiah ang panalangin. Pangatlo, ito na po. At lahat tayo po ay nakaka-experience ng ganito. Nung umpisa ng tayuin, yung pader, ay andito si Sanballat, si Tobiah, at saka si Jane, or yung Arab. Okay? In chapter 4 to 5, ito na yung prayer, but before that, si Tobiah at si Sanballat, si Tobiah at saka si Arab, ito yung mga kalaban, ito yung mga kontrabida sa buhay. Sinabi pa ng Ammonite, buti na lang hindi sinabi pa ng Ammonite ng si Tobiah na nasa tabi ni Sanballat, kahit asubog lang ang sumampa sa pader niyan, mawawasak na yan. Okay. Si Sanballat, si Tobiah, at mga Arab, yan yung mga salbahe sa buhay. Yan yung mga kontrabida sa buhay. Yan yung mga namumod ka. Yan yung mga tumutuyak kay Nehemiah.
sila yung nang iinsulto. Ano kaya ginagawa itong mga Hudyong ito? Akala nila, magawa nila. Kaya kahit yung asong, asong gubat, yung asong gubat lang ang umakyat dyan, madugba or ma-tear down or mawawaksak din yan. Sila talaga yung nanlalait, nang iinsulto, matapobre or naked. Sila. Isa na nga, wala kayong ganyan, wala kayong sanblak tumayain sa buhay nyo. Wala sigurong naasar sa inyo, salamat naman sa Diyos. Okay? Pero kung if ever man, mayroong kang aasar, may nang-iinsulto, may nagtatawanan ka, tinutuya ka, inaasar ka, hallelujah. Anong gagawin mo ngayon? Manalangin ka na lang sa Diyos. At alam mo ang may ginawa niya ang Panginoon or may gagawin kang maganda tapos nagpapalakas lang yan. Ganyan, yung nang-aasar pero salamat naman dyan siguro wala. Pero sa buhay ni Nehemias, may isang balagtubayang Jeep. At busy si Nehemiah na gumagawa at pinapatayo ang pader. Dahil alam niya, pag napatayo ang pader, yung protection ng mga Hudyo sa Jerusalem. Ang ganda ng gawain niya, pero may sanda na ginamitan ni Nehemiah ng prayer na nalangin siya after being taunted, after being ridiculed and insulted. Siya po ay nanalangin at gusto kong pakita yung panalangin niya sa preach ako sa Diyan. I'm preaching. Agad akong nanalangin. Ito na yung panalangin ni Nehemiah kay Diyos tungkol kay Sanballat at saka kay Tobiah. Yung tumatawa sa kanila at yung namumutya sa kanila at nanglalapit sa kanila. O aming Diyos, pakinggan niyo po kami dahil nahamak kami. Sa kanila po sana mangyari ang mga panunuyan nila ito sa kami. Madalas na sila sa ibang lugar bilang bihatan. Huwag niyo po silang pagtatawarin dahil sa paghahamak nila sa inyo sa harap namin mga gumagawa ng pader. One thing we're gonna do, ang isang aral dito po sa panalangin ni Nehemiah, wash your hands. Huwag ikaw yung sasampal, hayaan mo na ang Diyos ang sasampal. Pero mapagmahal ka sa hindi naman yung sampal na ganyan. Hayaan mo, give it to God, bigay mo sa Diyos. Ang ginawa ni Nehemiah, may karapatan din siya na susugod kay Sanballat at kay Tobiah. May mga, dahil nasa top na siya, pwede naman niyang batuhin para mauntok na lang mauntok or para naman si Sanballat. Nasa taas si Nehemiah, busy doing the pader. Pero hindi na niya ginawa, hindi siya, ibinigay na niya sa Diyos. At bahala na ang Diyos na magparusa kung sino man yung namumod ka at tumatawa at i-insulto. So praise God. We all learn from that. All of us, may mga taong who will laugh at us, kung nagtawa sa atin, kung just sa atin, mag-insulto sa atin, but let's wash our hands. Hugasan natin ang kamay, ipa sa Diyos na lang natin. That's what kaya, yun na lang ang panalangin ni Nehemiah. Bakala ka ng Diyos. Pero hindi niya ginamit yung mga hammer niya, hindi niya ginamit yung mga sledge, hindi niya ginamit yung mga bricks na ginagawa niya na
para patuloy na lang si Sanballat at saka si Tobaya. Hindi po, basta na lang nanalangin sa Diyos. Okay? So that's one thing na we need to do. Kung may mga nakakasaka, kung may nang iinsulto, what we're gonna do is to pray. Para ano na lang, tayo po ay manalangin na lang sa Kanya. Manalangin na lang tayo sa Diyos. Okay? Alright. At saka, chapter 6, continue. So, una, after hearing bad news, nanalangin siya. Habang nakikipag-usap sa hari, nanalangin siya. Nung siya kinantsawan at siya ay iniinsulto, nanalangin siya. Nanalangin siya. Okay? At dito naman na, noong una, ang alam ng si Sanballat at saka si Tobaya, hindi nila kayang gawin. Pero nung nakita nila, nagpataas na ng pataas yung pader, ay, nagalit si Sanballat at saka si Tobaya. Alam nyo, ang mga taong may mga taong nagsiselos sa paglago ng buhay ng isang tao, sa pagbabago ng isang tao, kasi the pader is going higher, pataas na ng pataas. Tapos kung tayo naman po ay lumalago at tumataas, talong nag-init si demonyo mo. Yes, si Sanballat, si Tobaya na naman, gumawa ng hindi mahinto-hinto yung pag-invite na kay Nehemiah. Baka ka dyan, tayo po ay mag-usap, kahit sa templo, pag-usapan natin, ang ganito, ganyan, maganda ang kanilang pag-usap na the center servant to talk with Nehemiah. Pero sabi ni Nehemiah, alam na ni Nehemiah na tactical yun, parang itong si Sanballat Tobaya, trying to do something na hikayatin si Nehemiah. Pero buti na lang at na-sense ni Nehemiah na hindi totoo yun. Nagpapakita, kunwari mabuti yung ano nila, pero hindi. Alam ni Nehemiah na, that's only your tactic na lang ng pagkapag-ibaba. Alam kong tutupugin yung ang buhay ko. Pero pasalamat sa Diyos. Kaya alam nyo, ganyan pag tayo po ay nananalangin sa Diyos, the Lord will give us wisdom kung paano natin i-handle itong mga Tobaya natin, yung mga Sanballat, yung mga huklat ng aasar. God will give us wisdom. Bigyan tayo ng karunungan para alam natin i-handle. As I said, Nehemiah was his hand, hindi na ginamit ang kanyang kamay para makipagsuntukan kay Sanballat. Ngayon, nung talagang pataas na ng pataas, lalo na sa si Tobaya, pero hindi na naman pinatulan ni Nehemiah. Sabi niya, wala akong time dyan, ako po ay busy, nagugagawa dito. Tapos tulad pa rin sila ng sulit, kaya sabi niya, hindi siya talaga bumaba. Hindi siya bumaba. Ang sagot lang niya talaga is, I am busy. I am busy. Sabi niya. Pero doon na sa 6, chapter 9, chapter 6, verse 9, dahil nga talagang they keep on inviting him to come down. Talagang alam kong tinatakot lang nila kami para mahinto ang paggawa namin, pero nanalangin ako sa Diyos na palakasin pa niya ako. Ayan, yan na yung pang-apat na panalangin ni 6:4. Panalangin ni Nehemiah. Bigyan mo pa ako ng kalakasan. Give me the strength to fight with gentleness with itong mga kaaway ko dito. Bigyan mo. Kaya, mga kapatid, pag tayo na po ay nawawalan ng lakas, pag tayo na po ay nanghihina, dahil sa sobra naman ng pang-aatake na ng Sanballat at Tobaya, we have to pray, manalangin tayo sa give me strength
natin nabigyan ng pag-iisip, palakupas ng ulo, bigyan mo, palakasin mo rin ang aking karamdaman para hindi ako maging manghihina. Palakasin mo rin ang aking kamay. Give me strength, O Lord, to go through. Bigyan mo ako ng lakas, Panginoon, para malampasan ko naman ito mga pagsubok ito sa buhay. Kasi hindi man nahipo yung pagsubok ni Himalaya, one after the other. Minsan, pala mo tatahimik na, dyan namaman sa sanbalat at sa kagsitubaya, hinahamon at humahamon at hinahamon talaga. Pero dahil natuto si Nehemiah sa panalangin, na-overcome niya po itong mga problema sa kanya. Na-overcome niya dahil dyan sa verse 6-9 na yan. Sabi niya, give me strength. Kaya all of us, tayo po ay nanghihina sa ibang area ng buhay natin. Minsan, malayo mo yung isip mo nanghihina na, yung puso mo nanghihina na, just like Nehemiah. So it's good to pray to the Lord. Hindi natin sa Diyos na sabihin natin, palakasin mo ako, Panginoon. Palakasin mo ako, Panginoon. So, and my last one, it's almost the same. It's yung reflecting on the actions of our enemies, may have or hindi na, tama nito. Yun po, paano ginamit din Himaya ang pananalangin sa mga situation or at ako mga kapatid. May karapatang tumawag sa Diyos. Dahil, sabi ng John 1:12, John 1:12, John 1:12, sabi niya dito, ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Mga kapatid, tinanggap mo na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo at ikaw po ay nananampalataya sa Kanya. Sabi ng salita ng Diyos, nabigyan ka na ng karapatan na bilang anak ng Diyos. Now, kung anak ka na ng Diyos, pwede ka na rin makipag-usap sa Diyos kagaya ng ginawa ni Nehemiah. You've been given the right to become a children of God, and tayo po ay anak na ng Diyos at siya na po ang ating Ama. Tayo po lalapit sa Kanya, magpakumbabagay ng ginawa ni Nehemiah, idulog natin ang ating mga problema at hindi natin kayang harapin minsan sa kasitubaya, ipasa Diyos lang natin at ihingin din natin po ang lakas na gagaling sa Diyos dahil aminin natin tayo po nanghihina. Minsan po ay it's just like wala na tayong pag-asa sa buhay pero sa Diyos may pag-asa pa rin. At wala pong distansya sa Panginoon. Siya po ay malapit sa ng salita niya, I am with you, I am here with you. Romans 10:19, that if you confess, I am here with you. If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and you believe in your heart that Christ is God, then napakalapit lang ang Diyos. Hindi siya malayo, malapit sa bawat isa sa atin. Kaya it's one of us ay may access po na makalapit sa Diyos. At yun na po, at kung tayo ba nakaka-experience ng pangungutya at mga pamlalait at pang-aasar, ay tayo po ay manalangin. Kaya na ginawa ni Nehemiah. Sabihin mo nga turn to your right and turn to your left. So sabihin natin, turn to your right first, sabihin natin, palalakasin ka ng Diyos. Sa right mo na,
Palalakasin ka ng Diyos. Turn to your right. Palalakasin ka ng Diyos. Palalakasin ka ng Diyos. O sa kaliwa naman, sabihin mo, palalakasin ka ng Diyos. Palalakasin ka ng Diyos. Kasi tayo ng Diyos. Lahat na tayo. Palakasin tayo ng Diyos. That's all for today. And God bless you all. Bigyan niya po natin mga kapatid ng ating napalakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Piling ko ang bigas sa salitang ating napakinggan ngayong umaga. Maraming pong salamat, Pastor Judy. Ang pagpapalo po mamakan ng ating Panginoon sa kanyang pulhagan sa Edmonton. Tunay nga po mga kapatid na tayo po'y manalangin ng walang patid. Amen.